Okay? Abutin at akayin ang mga wala pa kay Kristo. Sabi po ng verse, for the Son of Man, tinutukoy po dito si Jesus Christ. Isa po ito sa title ni Jesus, no? For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. No? Tatagalogin po natin, sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Ang salitang naliligaw sa talatang ito, tumutukoy ito sa lahat ng mga tao na hindi pa po nakasumpong ng kaligtasan. Sila yung mga tao na wala pa pong personal na kaugnayan sa Diyos. Sila yung mga tao, in short, sila yung mga tao na hindi paligtas. Kaya po nanganganib yung kanila pong kaluluwa, alam natin kung saan yan papunta balang araw kung hindi po nila makikilala ang Panginoon. Alam natin na ang kanilang kaluluwa ay patungong impyerno dahil sa kasalanan. Kaya ang misyon ng church ngayon, kailangan natin silang abutin. Okay? Kasi naniniwala tayo na habang buhay pa po ang tao, mayroon pa po silang pagkakataon para maligtas. Mayroon pa po silang oportunidad na makarinig ng salita ng Diyos at makagawa pa sila ng desisyon na sumampalataya po sa Panginoon. So, bilang isang iglesia, ang ating misyon ay abutin at akayin sila sa Panginoong Hesus. No? Take note yung misyon natin, hindi sila aakayin sa reliyon. Aakayin natin sila na lumapit sa Panginoong Hesus. Yan ang misyon natin. 3 pong tanong ang ating pag-aaralan. Una po, bakit kailangan nating abutin at akayin ang mga tao na wala pa kay Kristo? Marahil yan yung isang tanong na sasagi sa isipan po natin. Bakit ba kailangan nating abutin itong mga taong ito? Itong mga sinasabi ng Biblia na naliligaw. Yung mga nawawala pa or wala pa kay Kristo. Bakit po kailangan natin silang abutin at akayin papunta po sa Panginoong Hesus? Now, sa tanong na yan, mayroon pong 4 na rason or dahilan kung bakit kailangan po natin abutin. Bilang isang iglesia, yun ang mission po natin. No? So, kailangan natin silang abutin at akayin dahil sila din po, itong mga taong ito, kasama po sila sa inibig ng Diyos. Familiar tayo sa John chapter 3 verse 16 na anong sabi doon? For God so loved the world. Kaya nga kailangan natin silang abutin kasi kasali po sila doon sa world o sa sangkatauhan na nabanggit po sa John 3:16. Kasama po sila sa mga taong iniibig din po ng Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sa sangkatauhan. Kaya ang misyon din ng ating Panginoon, nung nandito po siya sa lupa, hahanapin po niya or hinanap po niya yung mga taong nawawala. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Bago natin nakilala ang Panginoon, isa din po tayo sa lost. Isa din po tayo sa mga taong naligaw. Isa din po tayo sa mga taong nawala, spiritually speaking. Pero salamat sa Diyos na gumawa siya ng paraan para makilala natin ang ating tagapagligtas. Amen? Kaya nga po andito ka ngayon. Dahil naramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Okay? Bawat isa sa atin may kanya-kanyang istorya kung paano mo nakilala ang Panginoon.
At sa bawat istorya na yon, kung paano mo makilala ang Panginoon, naramdaman mo kung paano ka minahal ng Diyos. Na kung tutuusin, hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal na yon. Tama? Why? Tayo po'y makasalanan. Tayo po ay nagrebelde sa Diyos. Tayo po ay sumuway sa Diyos. Yun po ang tao. Pero sa likod ng ating makasalanang pagkatao at kondisyon, inibig tayo ng Diyos. Kaya po yan ang isa sa dahilan na makita po natin dito. Kailangan natin silang abutin, akayin, dahil sila po ay inibig din po ng Panginoong Jesus. Hindi lang po ikaw, hindi lang ako, sila din po ay mahal din ng Diyos. Baka ilan yan sa kanila, miyembro ng pamilya mo, kaibigan mo, mahal din po sila ng Diyos. Kailangan natin silang abutin, akayin, yung mga taong wala pa kay Kristo. Pangalawa, makita natin dito, dahil ayaw ng Diyos na maghirap at magdusa sila sa impyerno magpakailanman. Now, tingnan niyo po 2 Peter chapter 3, verse 9. Pangalawang Pedro 3 at ang talatay 9. Okay? Basahin ko po ito sa Tagalog. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ganun po ang Diyos. Kung maaari, ayaw niya na may isa sa kanyang mga nilikha ay mapahamak sa impyerno. Take note pag ang isang kaluluwa o isang tao mapunta ng impyerno, that is forever. No? Magdusa siya, walang hanggang pagdurusa. Can you imagine that? Hindi lang yan taon, hindi lang yan pansamantala, no? Kundi habang panahon. Kaya nga po, ang mission ng church, kailangan nating abutin sila. Akayin sila sa Panginoon dahil ayaw po ng Diyos na maghirap at magdusa sila sa impyerno habang panahon. Siyempre, ang pagsisisi nasa huli na yan. No? Kahit anong pagsisisi ang gagawin ng tao kung andun na siya sa impyerno, wala na po siyang pagkakataon. Kaya ngayon po ang dapat na the best na maakay natin sila sa ating Panginoong Hesus. No? Kailangan natin silang abutin at akayin dahil sila ay bulag espiritual, kaya hindi nila alam na nanganganib po ang kanilang kaluluwa. No? Ang sinasabi ko po dito mga kapatid, maintindihan natin ngayon ang kalagayan po ng mga taong yun. Sila po ay bulag spiritually. Dahil bulag sila spiritually, binulag kasi ng diablo yung kanilang pag-iisip. No? Pangalawang Korinto, basahin ko. 2 Corinthians chapter 4 and verse 4. Sabi po dito, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sino ang Diyos ng sanlibutan ito? Walang iba, ang diablo. At yung unang gagawin ng diablo, bubulagin niya yung mga tao na yon, spiritually speaking. Kaya napakarami, yung mga taong wala pa kay Kristo ay bulag po spiritually. Magkakaroon lang sila ng kaliwanagan kung marinig po nila ang salita ng Diyos. Okay? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Sila po ay bulag espiritual, kaya kailangan po nilang akayin papunta po sa ating Panginoon. Okay? Marahil iba sa kanila naliligaw na po ng landas. Hindi nila namamalayan, sila po ay mapapahamak. So, kailangan nating abutin, akayin.
Ito pa, dahil alam ng Diyos na si Satanas ay gumagawa po ng mga kaparaanan upang linlangin ang mga tao na wala pa kay Kristo. At nakikita na po natin yan. Ang dyablo po, si Satanas, tuso po siya. Nalinlangan niya si Eva, di ba? At maraming mga tao at padami pa ng padami yung mga taong pwede niyang linlangin. Gumagawa po ang dyablo ng kaparaanan upang linlangin ang mga tao. Lalong-lalo na kung yung mga tao na yon wala pang relasyon kay Kristo. Kaya pag ang isang tao nakakilala sa Diyos, galit na galit si Satanas. Kaya yung una niyang target para i-discourage, yun yung mga mananampalataya. Sa mga walang pang relasyon kay Jesus Christ, gagawa din siya ng paraan. Na as much as possible, ilalayo niya, mayroong mag-share dito, gagawa siya ng paraan para yung tao na yon ay makaiwas. Pansin nyo? Mag-share ka ng gospel ngayon, ito yung kagandahan. Lahat tayo may cellphone, tama? Dito sa cellphone, makadownload ka ng Bible mo, tama? Kasi yung style ngayon ng mga tao, na makita ka pa lang, papalapit, may bit-bit kang Bible, iiwas na yan sa'yo. Kaya sa atin na sa church, paano po ba siya aakayin papunta sa Panginoon? Ipapalapit pa lang ako, iiwas na siya. Maganda yung motibo ko kasi gusto ko siyang maligtas. Ayaw ko siyang mapunta ng impyerno. Kaya lang, every time nakakatok ako, nagdadahilan naman. Tandaan natin, kung tayo po'y nagsusulwin, si Satanas nagsusulwin din. May spiritual battle po na mangyayari dyan. Ang pag-aagawan po natin, kaluluwa ng tao. Sa atin, gusto natin silang i-rescue. As much as possible, maligtas itong taong ito. Yung dyablo, gagawa din ng paraan. As much as possible, hindi siya makarinig ng katotohanan. Kasi sabi ng Bible, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya yung atin pong dadalhin doon, yung salita ng Diyos, kasi doon po kikilos ang Panginoon sa buhay nila. Pero tingnan natin, kailangan din po natin tandaan na ang dyablo po, gumagawa din po ng paraan. No? Kung saan ka mag-share, minsan maraming balakid. No? Plano kong pumunta doon sa bahay na yon. Naku, lumakas ang ulan. Next day na lang. Kasi may balakid eh. No? Ang dyablo naman, yes, hindi siya natuloy. The following day, pupuntahan ko na siya. Ngayon, may transaction na naman. No, wala ako sa bahay kasi may pupuntahan ako. Sabi ng dyablo, yes, nanalo na naman ako. Minsan tayo, nadi-discourage agad. Ay, ayaw ko nang pumunta. Pero palagi na lang wala. Hindi natin alam, binibigyan natin ng pagkakataon ng dyablong manalo. May spiritual battle po. At yan ang gusto ko pong maintindihan natin. Kailangan natin silang abutin, akayin, dahil yung dyablo araw-araw gumagawa po ng kaparaanan, ilayo ang tao sa Diyos. So yan po, mga rason po yan kung bakit natin sila abutin. Ngayon, pangalawa, ano ba ang mga bagay na dapat nating isaalang-alang habang inaabot at inaakay natin ang mga tao na wala pa kay Kristo? No? It is my prayer that this church will be a soul-winning church. Yun bang pag nakakita ka ng mga tao na alam mong wala pa kay Kristo, ang tanyong burden mo, kawawa ito. No? That this church, pag mayroong bisita, hindi ka na mapakali. Ayun, bantayan ko yan mamaya. Abangan ko yan mamaya. Sana ganito tayo, no? Minsan, halimbawa, may bisita tayo. After ng service, busy na si pastor kung ano yung gagawin. Mayroon bang mga Christian? May bisita tayo, mamaya, puntahan ko yan. Mamaya, mayroon kang burden. No? Bago siya umuwi,
Makarinig man lang siya ng gospel. O bago siya umuwi, mabigyan ko man lang siya ng tracts. No? Ma'am Pen, please prepare yung mga tracts natin. No? Yung tracts natin, binigayan sa atin, pero ang problema, nakatago. Nakatago lang yung mga tracts natin. Binigayan sa atin, actually binili yan. Binigay lang sa atin. Pero kaya nga po tayo may ganyan, kasi ang purpose nun, ipamigay. Libre yan. Ipamigay natin. Paano nila malaman na si Jesus ang daan kung itatago lang po natin sa kanila yung katotohanan? Okay? So, ano pong dapat isaalang-alang? Siyempre po, sa pagdala natin sila sa Panginoon, sa pamamagitan po ito ng pagbabahagi natin ng Ebanghelyo. Ano ba yung Ebanghelyo? Ito yung good news. No, ito yung gospel na palagi nating sinasabi. No, kasi minsan, ano po yung gospel na yan? Palagi na lang, go and preach the gospel. Palagi kong naririnig yan. Pero itong gospel na to, itong ebanghelyo na ito po ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang tao. No? Tingnan po natin, Romans chapter 1, verse 16. Romans chapter 1, verse 16. Basahin muna natin sa English. Okay? Basahin natin verse 16, English. Ready, begin. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Kristo, dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumampalataya. Kaya wala tayong ibang i-share kundi ang gospel ni Kristo. No? Bantayan po natin sa pag-share natin, iwasan po natin mag-share patungkol sa reliyon. Iwasan po natin yan. Iwasan natin mag-share patungkol sa anumang denominasyon. Hindi tayo inutusan ng Diyos para i-share kung anong reliyon or grupo meron tayo. We don't share religion. Ang utos sa atin, i-share mo ang gospel. I-share mo ang magandang balita. Magandang balita nino? Magandang balita patungkol kay Kristo. Now, tingnan natin yung verse, Romans chapter, 1 Corinthians chapter 15. Dito natin makikita ang magandang balita na tinutukoy natin. Okay, English. Verses 1 to 4. Basahin natin. Ready, begin. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Ito yung gospel, verse 3. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Mga kapatid, yan ang gospel. Yan yung i-share natin. No? Minsan nakakalungkot, napatanggap na siya kay Jesus Christ pero hindi niya naintindihan ang gospel. Kaya doon tayo na doon tayo nadali, no? Tanungin mo, sigurado ka na ba pupunta sa langit? Hindi. Tinanggap mo na ba si Jesus? Oo. Tinanggap niya si Jesus Christ pero hindi naintindihan ang gospel. Ligtas ba 'yon? Kung hindi niya naintindihan kung ano yung gospel, hindi siya maliligtas. Kahit tinanggap niya pa si Jesus. Kaya kailangan mong intindihin, ano ba yung gospel na yon? Kasi pag naniwala ka sa gospel, maliligtas ka.
Pero kahit tinanggap mo si Jesus, sumunod ka sa sinner's prayer, yan yung mga bantayan din natin. No? Sa mga bata, o children, pikit na kayo, sumunod kayo sa amin. Okay? Maganda yun kasi nililid natin sila. Pero bago mo sila ilid sa sinner's prayer, explain the gospel. Bakit kailangan nilang mag-pray, tanggapin si Jesus? Para yung sagot nila balang araw, kasi si Jesus namatay sa aking mga kasalanan at muling nabuhay kaya niligtas niya ako. Hindi yun, bakit ka naligtas? Kasi tinanggap ko daw si Jesus, sumunod ako sa prayer. Yun ba ang basihan natin para tayo'y masasabing ligtas tayo? O dahil naintindihan mo yung ginawa ni Kristo sa iyo? Kaya nga, preach the gospel eh. No? So sa pamamagitan po ng pagbabahagi sa kanila ng ebanghelyo po ni Kristo. Ngunit, kailangan nating gawin ito, mga minamahal, sa lalong madaling panahon. Okay? Sa lalong madaling panahon. Dahil, pagkatapos po ng kamatayan, sad to say, wala na pong pangalawang pagkakataon para sa kanila. Itong mission ito nangangailangan ng pagtupad agad-agad. Habang may panahon, habang may pagkakataon, habang may oportunidad, yung mga tao na yon makarinig ng gospel, mayroon silang pagkakataong kilalanin si Kristo sa buhay nila. Gagawin po natin. Kasi nga, pag dumating na yung kamatayan, palagi natin sinasabi na kahit anong dasal mo sa mga patay, kung siya ay hindi sumampalataya sa Panginoong Yesus, impyerno siya habang panahon. Kaya kita nyo yung bigat ng assignment natin, yung mission ng church. Kaya siya napunta ng impyerno kasi walang Christian na nag-share sa kanya ng gospel. Kapitbahay mo pala yun. Wala kasi si pastor eh. Paano ka ba naligtas? Yung pag-share ng gospel, ma-explain mo yan. Lalo na kung naintindihan mo kung paano ka naligtas ng Panginoon. Kasi kung paano mo nakilala ang Panginoon, paano mo nagkaroon ng kaligtasan, yun din yung i-share mo. Okay? So ito po ay nangangailangan ng gagawin natin ito sa lalo pong madaling panahon. Kasi baka bukas wala nang time. Baka bukas huli na ang lahat. Yung pinakamadaling shiran minsan, yung mga taong 50-50 na. No? Na-experience ko noon, naalala ko, may pinuntahan kami, kasama ko si Jokes yata noon. No? Yung kapitbahay nila, diabetic. Yung una naming pagbisita, nakita namin yung kondisyon, ang laki na ng paa, namamanas. The following na bisita namin, nasa ICU. Okay? Pero that time, nasa ICU, nag-share pa rin kami ng gospel. Hindi na siya makaka-respond. I'm hoping and praying that the Holy Spirit will convict. The Holy Spirit na sana tinanggap niya yung Panginoon. Pero yung blessing ganito, after ng prayer, sinner's prayer, hindi ko alam kung sumunod siya doon. Pero siya, nakapikit na siya. Tumulo yung luha. Sabi ko, God is working. Bahala na si Lord. Pero baka narinig niya yung gospel. Hindi man siya makabanggit. Pero that moment, we do not know kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay. So salamat kung totoong nakilala niya yung Panginoon, nagre-rejoice na siya ngayon sa langit. Di ba? Pero ano kaya yung pakiramdam natin kung isa sa mga mahal natin sa buhay, sa oras na yan, hanggang ngayon, nagsasuffer sa impyerno? Dahil walang Kristiyano na nagbigay ng warning sa kanila. Kung may sunog nga, grabe yung warning natin. Oh, wag na pumunta, sunog! Di ba ganon? Ayun, papunta na sila ng impyerno.
Tapos wala tayong ginagawang announcement or warning sa kanila. Huwag ka dyan, mapapahamak ka. No? Sometimes hinahayaan natin sila, sige, bahala kayo dyan. Pero ang atin po mga kapatid, ibahagi po natin habang may pagkakataon, may oportunidad. Grab that opportunity. No? Anong mga bagay na isaalang-alang natin? Minsan, sa pagbabahagi po natin ng ebanghelyo, ng kaligtasan, minsan tayo po ay pupunahin ng mga tao. No? Sometimes mararanasan natin, kamuhian tayo ng mga tao. No? Para kang may sakit, na lalapit ka palang iiwas na sila. No? Naranasan din yan ni Jesus Christ. Ni-reject siya ng kanyang bayan. Okay? Walang taong naniwala sa kanya. Pero ang prinsipal naman ni Jesus Christ, pag ayaw ng tao, hindi niya pipilitin. Pero sila po ay na-condemn na kung hindi ka maniwala. Now, tingnan niyo po, John chapter 3. John chapter 3. Tingnan niyo po. Una tayo sa verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Kita nyo? Verse 18. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Can you imagine that? So blessed ka kung ikaw ay naniwala kay Jesus, kasi sabi ng Bible, you are not condemned. No, you will never, there is no condemnation, kasi niligtas ka na ng Panginoon. Pero sa mga taong hindi sumampalataya, ni-reject si Jesus Christ, sila po ay nakatakda na. No? Doon sa kaparusahan, naghihintay po sa kanila. Okay? So, ibahagi natin sa kanila ang ebanghelyo ng kaligtasan kahit na tayo po'y kamuhian ng mga tao. Punahin. No? Tanggihan ng mga tao. So, wag lang po tayo ma-discourage. No? Next Sunday, no, the following Sunday, ito yung time na maglabas tayo. Kahit isang tracks lang dyan, mayroon kang makasalubong. Kaibigan, bigay ko sa iyo. Kasi ayaw kong mapahamak ka. No? If you have that opportunity to share that gospel, kaya nga no, sa atin, each one, reach one. Isa lang. Isa lang na kaluluwa ang maakay mo sa Panginoon. Sino yon? Ay, hindi ko alam kung sino yung ipapadala ng Diyos sa'yo. No? Minsan mag-workout sa'yo si God, sharean mo yung tao na yan. No? So ibahagi po natin ang ebanghelyo ng kaligtasan bilang pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Take note, may utos ang ating Panginoon. Go and make disciples. Go and preach the gospel. Okay? So gagawin natin ito bilang pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Okay? Pangatlo, ito yung huli. Our time is 11:04. Now, paano natin aabutin at akayin ang mga tao na wala pa kay Kristo? Marahil yun yung tanong nyo. Alam na natin kung bakit kailangan natin silang abutin. Bakit natin silang akayin para sa Panginoon? Alam na rin natin yung mga bagay na dapat isaalang-alang sa pag-share ng gospel. Ngayon, paano po natin ito gagawin? Paano natin aabutin at aakayin ang mga tao na wala pa po kay Kristo? Okay? Una po, sa ating pong pag-share, tinuturuan ko nga kayo ngayon kung anong gagawin. No? Kasi baka, pag uwi nyo sa bahay, magkaroon kayo ng opportunity. So sa pag-share po natin, mayroon po tayong sunod-sunod na mga bagay na ating ipapaliwanag po sa mga tao.
No? Para yung ating pag-share ay hindi malito, hindi maguluhan. No? Nag-share ka, nag-umpisa ka sa eternal life, nag-ending ka sa kung minsan, Brother John? Brother Melvin? Kung minsan, saan-saan na napupunta yung ating pag-share. No? Nag-share ka, tama yung introduction mo, pero nag-ending ka na sa kung saan-saan na. At minsan, wala ng oras. No? Umalis na lang siya, hindi mo na i-present yung gospel talaga. So, minsan mahaba ang introduction na hindi na na-share ng mabuti yung gospel. No? So, paano natin abutin, akayin ang mga tao na wala pa kay Kristo? Una, sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na malaman at maunawaan ang kanilang spiritual na kalagayan. Yun yung goal natin. Paano ko ba ito maipapaliwanag sa taong ito na maunawaan niya kung ano ang spiritual na kondisyon niya ngayon? Kaya nga, sa ating pag-share, sinishare natin doon yung mga verses na nagpapatunay kung ano ang tao. Na ang tao ay makasalanan, ang tao ay nahiwalay sa Diyos, ang tao ay mapapahamak sa impyerno dahil sa kasalanan. Ang goal natin, ipaintindi sa kanila kung ano ang kanilang spiritual na kondisyon. Okay? Kasi kung hindi nila maunawaan na sila ay makasalanan, kung hindi nila maunawaan na sila ay nangangailangan ng tagapagligtas, hindi sila lalapit sa Panginoong Hesus. Okay? Maraming mga tao, hirap sila, parang hirap silang lumapit sa Panginoong Hesus kasi mayroon silang mga bagay na pansamantalang hinahawakan pa ngayon. No? Ayaw nilang sumampalataya sa Panginoon kasi marami pa naman silang kayamanan. Marami pa naman silang pera. Bakit ako lalapit sa Panginoon? I have everything. Hindi ko kailangan si Jesus. So yun yung mga nakakalungkot na realidad. Kung hindi niya maunawaan kung ano ang kalagayan niya sa paningin ng Diyos, hindi siya lalapit sa Panginoon. Yun kasi ang mag-push sa kanya, makasalanan ako, mapapahamak pala ako sa impyerno. Hindi ko pala kayang iligtas yung sarili ko. Yun magkaroon siya ng realization, anong gagawin ko? Kailangan ko pala si Jesus. Kasi naintindihan niya ngayon na wala siyang magawa. At yan ang goal natin. Ipaintindi sa kanila na sila'y walang magawa. Kailangan nila si Jesus. So, ang goal natin, minsan ito, bantayan din natin tayong mga soul winner. Be sure na yung sinishare nyo, ikaw mismo naintindihan mo din. No? Kasi pwede tayo mag-share, pero ikaw mismo hindi mo naintindihan. No? So, paano mo siya ipaliwanag? No? So, sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na malaman, maunawaan po nila ang kanilang spiritual na kondisyon. Pangalawa, sa pamamagitan din ng pagtulong sa kanila upang malaman nila yung kanilang eternal na destinasyon. Yun. Being a sinner. Pangalawa, saan ba ako pupunta? Na kung hindi ka lalapit sa Panginoong Hesus, ipaintindi natin sa kanila yung destinasyon mo doon sa impyerno. Kung ikaw ay lalapit sa Panginoon at sasampalataya, yung destinasyon mo doon sa kaharian ng Diyos. So dapat maintindihan po nila yung kanilang eternal na patutunguhan. No? Eternal. No? Ibig sabihin, habang panahon mag-spend sila sa langit man o sa impyerno. Kaya nga kailangan natin silang abutin. Akayin. Dahil ang kanilang eternal na destinasyon doon na sa impyerno. We are bound to hell because of sin. So sa soul winning, huwag mong kaligtaan na ipaliwanag yon sa kanila. Okay? Sa pamamagitan din na pagpapaintindi sa kanila na si Jesus lang ang tanging solusyon.
Kaya nga, we introduce Jesus. Ulitin ko hindi natin i-introduce yung reliyon. Kasi sa reliyon, walang kaligtasan dyan. We introduce Jesus. Because Jesus is the only way, the truth, and the life. Okay? Kailangan natin silang tulungan na maintindihan na kailangan nilang gumawa ng personal na desisyon. Desisyon na kilalanin kung sino si Jesus sa buhay nila. Kaya, pagdating po dito, dapat clear yung ating pag-present kung sino si Jesus. Share that Jesus is God. Kasi kung hindi Diyos si Jesus Christ, paano niya tayo ililigtas? I-share mo rin na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. I-share mo rin ang ginawa ni Jesus, yun yung gospel, na si Jesus ay namatay para sa iyo. Mas maganda i-personal mo. No, hindi mo ba alam na si Jesus, kaya siya napako sa krus kasi binayaran niya ang kasalanan mo at kasalanan mo. Na hindi mo kayang bayaran. Hindi natin kayang bayaran. So dapat clear yun sa kanila. Ay, ganun ba? Si Jesus pala namatay para sa akin. So ipaliwanag natin sa kanila na gumawa ng desisyon na kilalanin si Jesus kung sino siya sa buhay nila. Minsan, ang gusto lang ng tao kilalanin si Jesus, tagapagligtas lang. Ayaw lang kasi ng tao mapunta ng impyerno. Pero ang sabi ng Bible, kilalanin mo siya bilang Panginoon. Panginoon at tagapagligtas. Tingnan niyo po, Romans chapter 10. Romans chapter 10, verse 9. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Ready? Begin. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kailangan mong kilalanin si Jesus na Panginoon para ikaw ay kanyang iligtas. So, ibig sabihin, bilang soul winner, kailangan natin silang tulungan na makagawa sila ng desisyon, kilalanin si Jesus bilang kanilang Panginoon at personal na tagapagligtas. Kasi pag ang isang tao kinilala si Jesus na tagapagligtas lamang, magkakaroon siya ng problema sa pagsunod sa Panginoon. Kasi pag kinilala mo si Jesus na Panginoon, wala ka ng pag-alinlangan. Lord, dahil ikaw ang Panginoon, susunod ako sa kalooban mo. Kaya Panginoon at tagapagligtas, ibahagi natin ito sa kanila. Habang ibinabahagi natin ang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao na wala pa kay Kristo, take note, dapat umasa at magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. Yan po sa part nating mga soul winner. Huwag tayong mag-share ng gospel without relying on God the Holy Spirit. Bakit kailangan nating umasa at magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo? Ano bang pwedeng gawin ng banal na Espiritu Santo? Una, ang banal na Espiritu Santo ang nagbubukas sa puso ng mga tao. Kahit anong share mo ng gospel, pag sarado ang puso ng tao, baliwala. Pero yung banal na Espiritu, siya yung magbubukas ng puso ng mga tao. Ang banal na Espiritu Santo ang nagbibigay liwanag sa isip ng mga makasalanan. Ngayon, sarado yung isip niya, pero sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu Santo, mabubuksan ang isip ng tao. Ang banal na Espiritu Santo ang gumagabay sa mga makasalanan upang makilala nila si Jesus. Ang banal na Espiritu ang nagpapabago sa buhay ng mga makasalanan. Kaya wag din natin baliwala ang role ng Holy Spirit, lalo na sa soul winning. No? Ang banal na Espiritu ang nagbibigay lakas at kakayahan sa mga mananampalataya upang maibahagi natin ang ebanghelyo ng buong katapatan at kapangyarihan. Pwede tayong mag-share pero walang power. But if you depend on the Holy Spirit, makikita mo,
yung resulta ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya dapat po tayo magtiwala sa banal na Espiritu habang ibinabahagi po natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Now, yung conclusion po natin, kung hindi natin maibabahagi ang Ebanghelyo, no, lalo na po sa mga nawawala, mga tao wala pa po kay Kristo, lalo na pag binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, tapos sinayang natin, pag dumating yung kamatayan sa kanila at napunta ang kaluluwa nila sa impyerno, pananagutan po natin yun. No? Tayo po ay may pananagutan sa Diyos kung hindi natin ibinahagi ang Ebanghelyo ni Kristo sa kanila. Pero, kung binahagi mo na yung Ebanghelyo at tinanggihan pa rin ng tao, wala ka ng pananagutan doon. Sila ang may pananagutan sa Diyos. No? Saan natin makikita yan? Ezekiel. Tingnan natin yung Ezekiel. Ezekiel chapter 3, 18 and 19. Gusto ko siyang basahin sa Tagalog. Sabi dito, kapag sinabi kong mamamatay ang taong masama, pero hindi mo siya binalaan o pinagsabihang lumayo sa kasamaan para maligtas, mamamatay ang taong yon dahil sa kanyang kasalanan at pananagutan mo sa akin ang kamatayan niya. 19. Pero kung pinagsabihan mo siya at hindi siya lumayo sa kasamaan, mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, pero wala kang pananagutan sa akin. Okay? So wala na tayong pananagutan. Nag-share ka, ni-reject ng tao, wala ka ng pananagutan. Ginawa mo na yung part mo. Ang mission lang natin ay ibahagi. Pero kung tatanggihan ng tao yung Ebanghelyo ni Kristo, sila na po ang mananagot sa Diyos. Pag sila ay napunta ng impyerno, balang araw, hindi nilang pwedeng sabihin, Lord, bakit nandito ako sa impyerno? Baka sasabihin pa ng Panginoon sa kanila, binigyan kita ng opportunity. Mayroon akong taong pinadala sa iyo para ibahagi ang Ebanghelyo. Anong ginawa mo? Nireject mo si Jesus. So wala siyang ibang sisisihin, sarili niya. Sana naniwala ako sa Panginoon. Pero huli na ang lahat. Kaya ang challenge po sa atin, abutin at akayin natin ng ating pamilya. Nakakalungkot man, nagsishare tayo sa ibang tao, pamilya natin hindi natin nadala sa Panginoon. Abutin, akayin natin ang ating pamilya, mga mahal sa buhay na wala pa kay Kristo. Abutin at akayin din natin ang ating mga kaibigan. Huwag din natin kalimutan ang mga tao sa paligid natin na wala pang relasyon kay Kristo. Mga kapatid, ang mensahe ng Diyos sa araw na ito, abutin at akayin ang mga tao na wala pa kay Kristo. Pero baka andito ka ngayon at wala ka pang relasyon kay Kristo. Baka ito na yung opportunity, no? Samantalahin mo ang pagkakataong ito upang magkaroon ka ng relasyon kay Jesus. Baka ito na rin yung huling pagkakataon na binigay ng Diyos. Huwag mong sayangin. Tumayo, ano po tayo? Yumuko po tayo. Kalooban ng Diyos, mga kapatid, abutin, akayin yung mga tao wala pa po kay Kristo. At kung ikaw, nakilala mo na si Kristo sa buhay mo, mayroon kang misyon. Mayroon kang misyon. Kailangan mong ibahagi ang Ebanghelyo. Una sa lahat, pamilya mo.
if you really love your family, huwag mong hayaan mapahamak siya sa impyerno. Nakilala mo na si Jesus, siya yung daan papunta sa langit. Wala nang ibang daan. Kailan ka kikilos? Kung mayroon pang huli na ang lahat. Ngayon na mayroon kang pagkakataon na masiran ang family mo, kaibigan mo, grab that opportunity. Share Jesus to them. Kasi pag hindi ka nag-share about Jesus Christ, si Satanas po gagawa ng paraan, mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Pero pastor, nag-share na ako, hindi niya ako pinakinggan. Nagawa mo na yung part mo. Pero ipag-pray natin that God will continue to convict yung puso nila. Lalambot din yan bago mahuli ang lahat. Kung mayroon kang kaibigan, kailan mo pa siya pupuntahan? Ngayon, pwede na tayong mag-share ng gospel through social media. Minsan kung ano-ano ang ating pinopost dyan, wala namang kabuluhan. Bakit hindi mo i-post dyan yung gospel? Baka gamitin ng Panginoon yon. Mag-work out si Lord sa puso nila. Share Jesus Christ. I-share mo ang gospel. Dahil yan ang kapangyarihan ng Diyos sa mga taong sumampalataya. Pero kung andito ka at hindi mo sigurado ang iyong kaligtasan, grab this opportunity to come to Jesus Christ. Kailangan mo lang gawin, lumapit ka kay Jesus. Kilalanin mo na ikaw ay nagkasala. Pagsisihan mo, hingan mo ng tawad ang iyong kasalanan. Sabihin mo, Panginoon, ako po ay makasalanan, naintindihan ko po ngayon, ito pala ang aking spiritual na kalagayan. Nahiwalay ako sa iyo. Makasalanan ako, Panginoon, at alam ko mapapahamak ako sa impyerno. Pero salamat, Panginoon, pinadala mo ang iyong bugtong na anak. Naintindihan ko, kaya pala siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Dahil yun ang kabayaran ng aking kasalanan. Naniniwala ako ngayon, Panginoon, sumasampalataya ako, namatay ka para sa akin. Ibinuhos mo ang iyong dugo para mahugasan ako sa aking kasalanan. At muli kang nabuhay para sa aking kaligtasan. Sa oras na ito, Panginoon, Jesus, kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Please come into my life. Please save me. So if you are here and you need salvation, si Jesus po ang solusyon. Pero kung ikaw ay nakatanggap na sa Panginoong Yesus, alam mo na kung saan ka pupunta. Misyon mo, ibahagi si Kristo sa ibang tao. Lord, bless your word. In Jesus' name, amen.